Mateo 21, talatang 41 hanggang 46. Kaninong anak ang Mesayas? Tinanong ni Jesus ang mga Pariseo habang sila ay nagkakatipon-tipon. Kanyang sinabi, ano ang inyong palagay patungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Sinabi niya sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, bakit nga tinawag siya ni David? Sa Espiritu na Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa gawing kanan ko, hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Yamang tinawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya naging anak nito? Walang isa mang makasagot sa kanya, at mula sa araw na iyon, ni isa ay wala nang naglakas loob na tanungin siya. Mateo 26, talata 1 hanggang talata 22. Nagbalak sila ng masama laban kay Jesus. Nangyari nang matapos nang ituro ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, nagsalita siya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, alam ninyo na pagkatapos ng 2 araw ay magaganap na ang paglagpas. May isang magkakanulo sa akin na anak ng tao upang ako ay ipapako sa krus. Nagtipon-tipon nga ang mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan at mga matanda sa mga tao sa bulwagan ng pinakapunong saserdote na ang pangalan ay Caiphas. Sila ay sumangguni sa isa't isa upang si Jesus ay kanilang mahuli, malinlang at kanilang patayin. Ngunit sinabi nila, wag sa araw ng paggunita na dumarating upang hindi magkagulo ang mga tao. Binuhusan ng pabango ng makasalanang babae si Jesus. Sa oras na iyon, si Jesus ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketongin. May isang babaeng lumapit sa kanya. Siya ay may dalang garapong alabastro na may mamahalin at napakabangong pamahid. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus
habang siya ay nakadulog sa hapag. Nang makita ito ng mga alagad, sila ay lubhang nagalit. Sinabi nila, "Parano at sinayang ito? Ang pamahid na ito ay maaaring ipagbili sa malaking halaga at ipamigay sa mga dukha." Ngunit nalalaman ito ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ginagambala ang babae? Siya ay gumawa ng mabuti sa akin. Ito ay sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako ay hindi niyo laging kasama." Ginawa ng babaeng ito ang pagbuhos ng mabangong pamahid sa aking katawan para sa aking paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay isasalaysay din bilang pag-alala sa kanya. Nakipagkasundo si Judas upang ipagkanulo si Jesus. Nang magkagayon, isa sa 12 alagad na tinatawag na Judas na taga-Keryot ay pumunta sa mga pinunong saserdote. Sinabi niya, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kapag maibigay ko si Jesus sa inyo?" Itinakda nila na sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula sa oras na iyon, siya ay naghanap ng pagkakataon upang maipagkanulo niya si Jesus. Ang huling hapunan. Sa unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, pumunta kay Jesus ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, "Saan mo ibig na kami ay maghanda para sa iyo upang makakain ng hapunan ng paglagpas?" Sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang lalaki na nasa lungsod. Sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guro, ang aking oras ay malapit na. Gaganapin ko ang paglagpas sa iyong bahay kasama ang aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ang ayon sa iniutos sa kanila ni Jesus.
Sila ay naghanda para sa paglagpas. Nang gumabi na, dumulog si Jesus sa hapag kasama ng 12. Habang sila'y kumakain, sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Ang bawat isa sa kanila ay labis na namighati. Nagsimula silang magsabi sa kanya, "Ako ba